Magandang gabi sa inyo. Tingnan natin kung ano yung ating mabubulay-bulay bago tayo magpahinga at matulog. Pansinin nyo ang ating babasahin ngayon. Ano ang matututuhan natin sa magandang balita? Pansinin nyo magandang balita na nakaulat sa 1 Kabanata 5, Talata 28-29. Pansinin nyo kung ano ang napakagandang katangian ng Diyos at katangian ni Jesus. Pansinin nyo rin kung ano ang sinasabi ng tekstong ito tungkol sa ating makalangit na Ama si Jehovah. Tingnan natin. Kaya inaanyayahan ko kayo na buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa 1 Kabanata 5, Talata 28 at 29. Pansinin nyo ang sabi. Ganito ang sabi sa 28. Andiyan na ba kayo? Okay. Ganito ang sabi. Tandaan ninyo, ang tekstong ito, ang nagsasalita ay si Jesus. Imagine ninyo na naroroon kayo sa panahon na iyon at nakikinig sa mensahe ni Jesus. O ganito ang sabi niya sa 28. Huwag kayong mamangha rito dahil darating ang panahon na ang lahat ng nasa mga libingan ay makaririnig sa tinig niya at mabubuhay silang muli. Naisip mo ba yon? Narinig mo ba yon? Magandang balita ba yun para sa iyo? Ang ating mga mahal sa buhay na natulog na sa kamatayan, ano daw ang gagawin ni Jesus? Ano yung sinasabi niya sa atin? Hindi lang sa ating mga mahal sa buhay na natulog sa kamatayan ang tinutukoy nito. Kahit tayo. Napakagandang balitang ito. Napansin niyo ang sinabi ni Jesus? Bakit makatutulong ito sa atin na magkaroon ng pag-asa? Nakita niyo yung sinabi ni Jesus? Lahat ng nasa mga libingan, makaririnig ng tinig niya. Ano ang ipinakikita nito? At paano tayo natututo sa sinabing ito ni Jesus? Oo, ang Diyos at si Jesus, meron silang magandang katangian. Bakit nila gagawin ang bagay na ito? Kasi mahal ni Jesus ang mga tao. Ipinapakita nito na mahal din ni Jehovah ang Ama ni Jesus, ang Diyos natin. At Diyos mo rin siya, si Jehovah. Mahal na mahal niya ang mga tao. At gustong-gusto niyang buhayin silang muli. Ayaw niyang mamatay ang mga tao. Kasi mahal niya tayo. Tiyak na ganun din ang nadarama mo sa iyong mga mahal sa buhay. Gusto mo silang makitang muli, mayakap, mahalikan muli kasi mahal mo sila. Kung nakadarama ka ng ganon, ipinapakita lang noon, hindi kaya mas higit na nadarama ni Jehovah at ni Jesus ang pag-ibig niya sa mga tao. Tiyak yun. Kasi natutunan natin sa Bible, si Jehovah ang lumalang sa lahat ng bagay. Kasama tayo doon at ang mga tao. Dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, nagkaroon tayo ng binanang kasalanan. Pero hindi yan ang orihinal at kagustuhan ng Diyos. Gusto ni Jehovah na mabuhay tayo magpakailanman na hindi namamatay at nagkakasala. Pero bigo ba ang Diyos na Jehovah? Hindi. Kasi tinitiyak niya
na may mga taong susunod at magiging tapat sa Kanya. Kaya nagbigay siya ng garantiya sa ating lahat. Masaya ka bang malaman ito na si Jehovah ay may kakayahan? Hindi lang sa kakayahan, talagang gustong-gusto niyang buhayin muli ang lahat ng mga tao. At sino ang gagamitin niya? Walang iba, si Jesus. Nung naroon siya sa langit, bago umakyat sa lupa si Jesus, katabi siya ng kanyang ama, si Jehovah. Ibig sabihin, sinabi ni Jehovah ang gagawin niya sa mga tao. Kanino? Kay Jesus. Kaya pinababa ni Jehovah si Jesus para sabihin itong mensaheng ito. Alam niya na ang mundo ay magkakaroon ng mga libingan, sementeryo, o kaya yung mga namatay sa dagat, mga nalunod, o kaya lumubog na barko, ayun ang naging libingan nila. At ano pa mang libingan narito sa lupa ay nangangahulugan na yon ay maraming natulog sa kamatayan. Pero napansin nyo ba ang sinabi ng teksto? Lahat ng mga nasa alaalang libingan. Anong ipinahiwatig nito? Ipinapakita nito na si Jehovah ay bukas palad at hindi nagtatangi. At tinularan ni Jesus ang katangian ng kanyang ama. Titiyakin niya na bubuhayin niya ang mga tao. Napansin niyo ba na darating ang panahon, lahat ng nasa mga libingan, masaya ka bang salubungin ang iyong mga mahal sa buhay at magre-reunion kayo, sama-sama nakakain, yayakapin mo sila at mag-aawitan kayo sa isang nilinis na lupa. Tinatawag ito ng Biblia na paraisong lupa. Dito yan mismo. Kaya hindi lang paraiso ang lupa ngayon dahil nasa lumang sistema pa tayo ng mga bagay. Tinitiyak ni Jehovah at ni Jesus na aalisin niya na ang bakas ng lahat ng kasamaan. At magiging paraiso talaga ang buong lupa. Ayon yan sa orihinal na layunin niya sa lupa. Hindi yung lupa na katulad nito. Titiyakin niya na isang magiging paradise, paraiso ang buong lupa. Nananabi ka bang makita ang kagandahan ng lupa? Oo. Tinitiyak ni Jehovah ni Jesus na ganun nga ang gagawin niya. Makakasama natin sa isang malinis na paraisong lupa ang ating mga mahal sa buhay na namatay na. Tiyak na nasabik ka na makita sila. Kaya ano yung tinuturo nito sa iyo? Sinasabi sa atin mismo ni Jehovah o ng Biblia na gusto niyang malaman mo pa ang iba pang niyang mga gagawin at pangako. Gusto niyang matutunan mo ang sinasabi ng Biblia. At kung gagawin mo yan, magkakaroon ka ng pag-asa. Pag-asa kahit nasa sulubang sistemang ito na yun ng mga bagay, magiging matatag ang iyong pag-asa sapagkat nakasalig ito sa pangakong hindi mabibigo. Oo, si Jehovah ang Diyos na tumutupad ng kanyang pangako. At tamang-tama yan sa kanyang pangalan. Kaya ang kahulugan ng pangalan ni Jehovah, pinangyayari niyang maging o magkagayon. Kaya ano man ang gawin niya, ano mang naisin niya, ano mang kalooban niya, ay matutupad iyon. Sapagkat yung pangalan niya ang ipinapakita noon. Yun ang kahulugan ng pangalan niya, na nagpapakitang lahat ng ipinangako ni Jehovah ay matutupad. Oo, nagtitiwala si Jesus na ganun nga ang gagawin niya. At magiging bahagi si Jesus sa katuparan ito. Si Jesus ang tutupad dun sa mga ipinangako ni Jehovah. Gagamitin niya si Jesus.
Oo, at tinitiyak ni Jesus na matutupad ito kasi mahal na mahal niya ang kanyang ama si Jehovah. Gusto niyang yung ibalik yung nasirang, oo, nasirang pangalan. Hindi naman nasira ang pangalan ni Jehovah. Kumbaga yung dangal, reputasyon na siniraan ng kaaway. Na hindi mahal ng Diyos ang mga tao, hindi totoo yun. Pinagkalat ni Satanas na hindi mahal ni Jehovah ang mga tao. Hindi totoo yun. Mahal na mahal ni Jehovah at ni Jesus ang mga tao. At gusto niya silang buhayin. Ngayon, ano ang gagawin mo para tamasahin ang napakagandang pangakong ito? Gusto ni Jehovah na magkaroon ka ng malapit na kaugnayan sa Kanya. Kaya inaanyayahan ka niya na mag-aral ng Biblia. Subukan mo. Sabi nga wala namang mawawala. Pero kung walang mawawala, tiyak na magkakaroon ka ng pagpapalang buhay na walang hanggan, buhay na magpakailanman sa paraisong lupa. Masaya ka bang tamasahin iyon?